Mahigpit na seguridad ang ipapatupad sa Baguio City para sa inaasang pagdagsa ng mga turista sa Panagbanga Festival ngayong weekend. Kung kailan isasagawa ang Grand Street Dance at Grand Floral Float Parade. Live mula sa Baguio City, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Igan, solid na ang preparasyon at excited na ang BFFFI, ang mga participants maging ang City LGU sa paggunita sa dalawa sa pinakainaabangang aktibidad sa ika-30 selebrasyon ng Panagbanga Festival. Kasado na ang Grand Street Dance Parade at Grand Floral Float Parade na dalawang pinakamalaking aktibidad ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, 22 koponan ang magtatagisan puspusan ng pagsasanay ng mga pambato ng Mabini Elementary School. Nagwagi bilang first runner-up sa drum and lyre competition noong nakaraang taon. Ready na po yung mga bata kasi since June pa po sila nag-start na yung sa skill na inano namin and then na-enhance na lang po namin inong December kaya hanggang sa kwan po ngayon po February na sa tingin ko isahanda-handa na po yung mga bata po natin. Pagdating sa festival dance category, magtutunggali ang mga koponan mula sa Rehiyon Cordillera, Ilocos, Cagayan at Central Luzon. Inilatag na ang artificial turf sa Melvin Jones Football Ground para sa mga performer at float entries sa February 28 at March 1. Para naman komportable sila because nakita naman natin in the past maalikabok, minsan pag nabasa ng konti yan nagiging maputik. So para naman maganda ang performance. Para naman sa Grand Floral Float Parade, inaasahang aabot sa 30 float entries ang lalahok sa small, medium at large float categories. Ayon sa BFFFI, dapat migit 90% ng bawat float ay yari sa natural na mga bulaklak. Nagbabala rin ang BFFFI laban sa ilang float makers at florist na umano'y overcharging sa paggawa ng mga float. Meron din tayong mga float makers talaga na nagtaas ng kanilang rate. Hindi rin natin maiwasan to because of the law of supply and demand. But we want the increase to be reasonable. Sa seguridad, kabuang 2,357 personnel, kabilang ang mga augmentation force ang ide-deploy ng Baguio City Police Office para sa Central Business District, crowd control, traffic management at boundary control. It will cover the parade route itself. So parade route, meron po tayong nakadeploy na yung crowd control po natin doon. Meron din tayong mga nagpapatrol, foot patrol officers doon. Ano? At the same time, yung hindi natin tinatanggal yung mga men in plain clothes. Target ng mga otoridad ang zero crime incident sa kabuuan ng selebrasyon. Igan, dahil sa inaasahang dami ng mga bisita sa Sabado at Linggo, nagpaalala ang PNP sa mga kababayan po natin na pupunta dito sa Baguio na ingatan ang kanilang mga gamit, sasakyan at mga bata na kasama. Nagpaalala rin ang City LGU na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Huwag din kakalimutan mga kapuso na magdala ng jacket, bonnet at scarf lalo na't naglalaro ang temperatura ngayong umaga sa 13 to 24 degrees Celsius dito sa Benguet at Baguio City. Igan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.